Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Ako po ay magbibigay lamang ng konting reaksyon o manifestation tungkol po sa ating administrasyon at sa mga namumuno sa ating gobyerno. Ako po ay hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral, ngunit ako po ay parang din mag-obserba kung tama at mali ang pagpapatupad ng batas. Kumpara sa mga namumuno sa ating bansa, kumpara sa mga nagpapatupad ng batas, sila po ay nakapag-aral at nakapagtapos ng kanilang pag-aaral. Ngunit sa akin pong nakikita, mga kababayan, sa akin pong obserbasyon, kahit hindi po ako nagpag-aral, ay ramdam ko na may mali sa pagpapatupad ng batas. So ngayon po ay aalamin natin ang mga dahilan kung bakit maaaring makulong si General Torre nung inaresto niya si President Rodrigo Duterte. Una-una, alamin natin ang jurisdiction ng ICC. Walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay opisyal na nag-withdraw mula sa International Criminal Court noong Marso 17, 2019. Dahil dito, ay may argumento na wala ng legal na kapangyarihan ang ICC na ipatutupad ang warrant of arrest sa Pilipinas. Ayon sa ilang legal expert, ang mga lokal na otoridad tulad ng PNP o CIDT ay hindi dapat sumunod sa isang utos mula sa ICC kung ito ay labas na sa jurisdiction ng bansa. So ayan po, maliwanag na maliwanag po. Matagal na po nag-withdraw ang Pilipinas sa ICC noong March, okay? Noong March pa, 17, 2019. At wala na rin pong kapangyarihan ang ating autoridad, okay, na makipagtulungan sa ICC. Kaya po, maliwanag po na labag na ang ginawang pagsunod ni General Torre. Labag na ang ganyang ginawang pag-aresto sa ating presidente. So posible po siyang makulong. Paglabag sa konstitusyon ng Pilipinas. Ayon sa 1987 Philippines Constitution, dapat may warrant of arrest na inilabas ng isang hukuman sa Pilipinas bago arestuhin ang sinuman maliban sa mga kaso ng warrantless arrest. Halimbawa, kung nahuli sa aktong gumagawa ng krimen, si President Duterte po ba? Okay, nung inaresto ay naaktuhan na gumagawa siya ng krimen. Ayon sa 1987 Philippine Constitution, dapat may warrant of arrest na inilabas ang isang hukuman sa Pilipinas bago arestuhin ang sinuman maliban sa mga kaso ng warrantless arrest. Halimbawa, kung nahuli sa aktong gumagawa ng krimen. Kung walang court order mula sa isang Philippine judge, maaari ikonsiderang illegal arrest ang nangyari kay Duterte. So ayan po, maliwanag po na walang maliwanag po na illegal arrest ang ginawa nila kay President Duterte. Dahil nung hinahanapan ng abogado ni Duterte, si General Torre ng warrant, okay, ng warrant of arrest, ng warrant, ay wala po siyang maipakita. Maliwanag po na paglabag din sa batas sa ating Philippine Constitution ang ginawa ni General Torre. Sunod na paglabag na ginawa ni Torre, pagtataksil sa bayan o treason. Kung mapatunayan ng isang Pilipinong opisyal ang nagtrabaho kasama ng dayuhan kapangyarihan upang arestuhin at ipadala ang isang mamamayang Pilipino sa ibang bansa nang walang legal na basihan, ito ay maaaring ituring na pagtataksil sa bayan o treason. So ayan po, tatlong kaso na ang kinakaharap ni General Torre. Okay? Okay, ito po yun eh. Ayan po, tatlong kaso na ang kinakaharap ni General Torre. Tatlong paglabag na ang ginawa niya Okay. So ayan po, maliwanag po na treason ang ginawa ni General Torre. Siya po ay nagtaksil sa bayan at nakipagtulungan sa dayuhang nakipagtulungan sa dayuhan ay maliwanag na nagtaksil sa ating bayan. Tuloy, ang revised penal code ng Pilipinas ay may parusa sa mga opisyal ng gobyerno na sumusuporta o tumutulong sa isang panyagang kapangyarihan na lumabag sa kalayaan ng bansa. So ayan po. Okay? So ang revised penal code ng Pilipinas ay may parusa para sa mga opisyal ng gobyerno na sumusuporta o tumutulong sa isang banyagang kapangyarihan na lumabag sa kalayaan ng bansa. So, kapag ikaw po pala ay napatunayan na ikaw ay nagipagsabatan, nagipagkunayb sa mga dayuhan, pwede ka pong kasuhan ng treason. So, ganyan po ang ginawa ni General Torre at ang administrasyon ngayon. Illegal detention at kidnapping. Kung walang due process at hindi dumaan sa tamang judicial authority, ang pag-aresto, maaaring ituring itong isang illegal detention o kahit kidnapping, lalo na kung sa pilitan dinala si Duterte sa ibang bansa.
So ayan po anong maliwanag na maliwanag. Dahil sa pilitan nilang dinala si President Duterte sa Netherlands. Okay, sunod. Ang sinumang opisyal na responsable sa ganitong aksyon ay maaaring makulong ng matagal sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Ayan po ang parusa. O kapag napatunayan lahat, ay makukulong talaga si General Torre kasi lahat ng ginawa niya ay puro paglabag sa batas. So ngayon, ano ang posibleng mangyari kay General Torre kung may maghahain ng kaso laban sa kanya at mapatunayan sa korte na nilabag niya ang mga batas ng Pilipinas sa pag-aresto kay Duterte? Maaari siyang matanggal sa serbisyo o dismissal from duty, kasuhan ng illegal arrest, abuse of authority, treason, o illegal detention. So marami po siyang patong-patong po na kaso ang kakaharapin ni General Torre, o illegal arrest, abuse of authority, treason, o illegal detention. Makukulong siya ng ilang taon depende sa hatol ng korte. Nagtataka lamang po ako dito kay General Torre, mga kabayan. Nakapagtapos naman siya ng pag-aaral at nakamit niya ang posisyon ng pagi-general. Pero bakit labag pa rin sa batas? Okay, ang kanyang ginawang pag-aresto sa ating President Duterte. Tanong lang General Torre, nung pagbalik ba ni Duterte galing Hong Kong? Okay, pagbalik yan, pagbaba niya, paglapag niya sa airport, ay naaktuhan mo ba siyang gumagawa ng krimen? So ang tanong, kung wala ka naman palang nakita krimen na ginagawa si Duterte, nung bumaba siya galing Hong Kong, nung bumaba siya sa airport galing Hong Kong, so hindi applicable ang warrantless arrest. So kailan ba nagiging applicable ang warrantless arrest sa isang individual? Ang warrantless arrest ay isang pag-aresto na isinasagawa ng mga otoridad nang walang warrant of arrest o utos mula sa korte. Bagamat karaniwan, ang pag-aresto ay nangangailangan ng warrant. May mga sitwasyon kung saan pinapayagan ng batas ang isang warrantless arrest, tulad na kapag ang isang tao ay nahuli sa aktong gumagawa ng krimen. O, nakita mo ba si Duterte nung paglapag niya sa airport o nung nasa airport ay gumagawa ng krimen? O, bakit niyo siya inaresto? Bakit niyo siya inaresto na wala ba na kayo pinapakita? Hinahanapan kayo ng warrant, wala kayong maipakita. So paglabag na yan, Torre, o ano pa? Kapag may makatwirang hinala o probable cause na sa isang tao ay kakagawa pa lamang ng krimen, batay sa personal na obserbasyon ng pulis at autoridad. Ano pa? Kapag may tumakas na bilanggo o nakatakas na abusado na dapat ay nasa kustodiya ng batas. O si Duterte ba ay bilanggo? O hindi naman bilanggo si Duterte,